Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. At atin pong unawain na para maranasan natin yung agos at daloy ng walang katapusang grasya at mga pagpapala, unawain nating mabuti that we were saved by grace through faith. And that is the truth. Sa pamamagitan ng grasya tayo naligtas sa pamamagitan ng ating pananalig. So faith is believing what you don't understand. Because if you understand something, faith is unnecessary. Faith is not necessary if you understand. So faith is believing what you don't understand. Ulitin ko po, ang pananalig ay paniniwala sa hindi mo naiintindihan. Ulitin ko po, ang pananalig ay paniniwala sa hindi mo naiintindihan o hindi mo nauunawaan. When it is known, faith is not necessary. Sapagkat alam mo na ang gagawin mo. Ang pananalig ay sa mga bagay na hindi mo alam. Sapagkat ang Diyos kung magbigay ng kapahayagan ay sa paraang mahiwaga. At ito ay tinutuklas sa pamamagitan ng ating pakikipagniig. Kaya napakahalaga ng pakikipagniig at huwag mong kalilimutan that the flow of grace and blessings will never stop. Ang daloy ng grasya at mga pagpapalay, hinding-hindi ito hihinto. Kung malalaman lamang ng bawat isa kung paano ang pagpapala at ang grasya ay mararanasan niya, hanggang sa kaapu-apuhan niya ito ay magpapatuloy. At paano ito mangyayari? Kaya napakahalaga po na ating maunawaan sa 2 Corinthians 8:1. Ipakikita ko po sa inyo, ang sabi rito, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. So, ang grace of God po ay regalo. Unmerited favor. Unasked favor. Pag sinabi pong unmerited, ito po hindi natin hiningi, pero ito ay pinadadaloy ng Diyos sa iyo at sa aking buhay. Kaya napakahalaga po na maunawaan mo kung ano ang grasya ng Diyos. Sa 2 Corinthians 12:9, napakahalaga po na maintindihan natin ang grace. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So the grace of God here is the strength of Jesus. The grace of God is the power of Christ. So when the grace of God flow, hindi ho pwedeng hindi ka magiging generous. If it is true that you receive the grace of God, hindi ho pwedeng hindi ka magiging mapagbigay. Sapagkat hindi ka patatahimikin ang grasya ng Panginoon, dahil ang grasya ng Panginoon bibigyan ka ng lakas, ang grasya ng Panginoon bibigyan ka ng kapangyarihang masunod ang Diyos. At kung atin pong uunawain sa pagpapatuloy, basta laging tandaan natin, tayo ay may pangangailangan
Sa spiritual, ang atin lamang kailangan is revelation and discovery of all the spiritual blessings. Nasa atin ang lahat ito. Pero sa physical, kaya ang gawain ng ating kaluluwa ay magpakaalab sa spiritual upang magkaroon ng karunungan at kaalaman sa physical. Dahil physical ang ating katawan at physical ang ating pagpapatuloy sa ibabaw ng lupa, bagamat tayo ay spiritual. So ngayon, akin lalong palalawakin ang katotohanan tungkol sa grasya. Sa Numbers 6:22, ito po ay iniutos ng Diyos kay Moses. And the Lord spake unto Moses, saying, tuloy-tuloy po hanggang 27, Speak unto Aaron and unto his sons, saying, On this wise you shall bless the children of Israel, saying unto them, The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. Making a major emphasis. So ito po, there is an emphasizing na ginagawa dito sa verse 25. When the face of the Lord shine on us, graciousness, grace will flow. Hallelujah. So when grace flow, ano mangyayari? Kailan dadalo yung grace? When you believe that all you need is grace. When you admit, if there is an admission that you need the grace of God, then the face of the Lord will shine. Because that is a discovery that all person is supposed to arrive at. Kaya kapag ikaw ay naniwala na ang kailangan mo lamang ay grasya ng Diyos, ang mukha ng Diyos ay magliliwanag paharap sa iyo. And then sa 26, the Lord lift up His countenance upon thee and give thee peace. Yun pong face, the Lord let His face shine upon you, and then countenance. Yun pong face ay ito ang mukha kung sa tao. Pero yung countenance mo, yun yung larawan ng buong mukha ko. So, makikita ninyo ang aking mata. Pag ako ay masaya, makikita ninyo na nakangiti ang aking labi. At makikita ninyo ang aking mata na nagniningning. So, this is my countenance. At pansinin po natin yung nagliliwanag na mukha, shining face, ang ibig sabihin, ito ay nagbablas. Ito ay may kakaibang kulay sa sobrang katuwaan. Alam ko pong alam ninyo ang aking sinasabi. So pag nag-bless ang mukha ng Diyos sa sobrang katuwaan at kaligayahan dahil naniniwala kang ang bubuhay sa iyo, grasya ng Panginoon, then graciousness will flow. And then dito naman, pag ang kanyang mukha ay kanyang iniangat, ang ibig sabihin, it's a thumbs up. Ang ibig sabihin, wala tayong pagtatalunan. Wala tayong paglalabanan. Lumakad ka at ako'y nasa unahan mo. Magpatuloy ka lang sa landas na binuksan ko sa iyo at ako ang magbabantay sa iyong likuran. So dito, He will give us peace. This is an assurance that the hand of God will go with us. And when the hand of God go with us, lahat ng gagawin natin magtatagumpay, lahat ng lalakaran natin ay pagtatagumpayin. Why? Because of the presence of the peace of God. Kaya napakahalaga po, hindi ho pwedeng hindi ka daluyan ng grasya at ng mga pagpapala. Pero meron kang gagawin. So, ang hangarin ng Diyos ay kaluwalhatian. God desire glory. God desire pleasure. Eh, paano natin may bibigay yung glory and pleasure? At sa sandaling maibigay natin ang luwalhati at kasiyahan sa Kanya, magliliwanag ang Kanyang mukha. At sa verse 27, yung Kanyang pangalan,
And they shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them. So this is the position in life, that the blessing of the Lord will be given unto us. And when the blessing of the Lord is upon us, then everyone who blesses us, God blesses. Ang sino mang magpala sa atin ay pagpapalain ng Diyos. Kaya nga tingnan mong mabuti, kung nasa iyo ang pagpapala ng Diyos, ang magpapala sa iyo ay pagpapalain din ng Diyos. Kung nasa iyo ang pagpapala ng Diyos, walang kapangyarihan na pwedeng isumpa ka. Kapag nasa iyo ang pagpapala ng Diyos, ang susumpa sa iyo ay liligaligin ng Diyos. Woo! Glory! Hallelujah! O, purihin ang Panginoon. Kaya hindi pwedeng hindi ka maging generous giver. If the grace of God is allowed to flow by yourself, it is your decision to let the grace and the blessing of the Lord to flow in your life. And how shall we give glory and pleasure to God? E ano ba ang kaligayahan ng Diyos? Alam mo ba ang kaligayahan ng Diyos? Sa Luke 15:7, pakikita ko sa inyo ang kaligayahan ng Diyos. I say unto you that likewise, joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than one or over 99 just persons which need no repentance. So one sinner, yun ang kaligayahan ng Panginoon. At paano sila maliligtas? Through the preaching of the gospel. Purihin ng Diyos, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Great Day to Live sa pangunan ni Pastor Greg Durante at sa inyo pong mga kaloob na ipapadala na 1,000 piso. Padadalan po namin kayo ng special watches. It reminds you that every time is very precious. The time is running. We need to raise up a certain amount of money to reach out the lost at any cost. Kailangan po natin ang pagsasama-samang pagtutulong-tulungan upang ma-generate at ma-saturate natin ng lahat ng airwaves, radio and television, and keep on helping the needy, the poor, the kids, giving them school supplies and food for their basic needs. Suportahan po natin sila. Kaya kailangan po namin ng mga partners, prayer partners, and financial supporters. Kaya sa inyo pong mga ipapadalang 1,000 pesos, ito po yung sample. Suot ko po yung ating watch, Great Day to Live, personalized na relos. Ito po siya. You can see on the screen. At kung paano nyo po maipapadala ang inyong mga kaloob, for every 1,000 pesos, we'll send you this watch na magre-remind po sa inyo, it's time to praise the Lord. God bless you as you desire. God will increase your life and you will have an abundant life. Remember, what you sow, you will reap. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Yeah, the greatest and the wisest investment in our time and the time that will come, and in the past, the greatest investment is the gospel investment. There is no other investment that will reach the children of your children.
Yung mga investment na material, nagtatapos po yan. Pero ang investment ng iyong buhay, ng iyong salapi sa Ebanghelyo, wala pong katapusan yan. And God will mark you when you start to give to the ministry that preach the gospel of Jesus Christ, which will redound to His glory. Kaya nga unawain mong mabuti na ang bawat kaloob mo sa nangangaral ng Ebanghelyo para mabayaran ang pangangaral ng Ebanghelyo, ikaw ay pipiliin ng Diyos. God will especially and distinctly make you a special jewel in His hands. Ikaw ay ituturing ng Diyos na mamahaling hiyas sa kanyang kamay. Kaya, magligtas tayo ng sama-sama ng kaluluwa. Sa 2 Peter 3:9, ito pa ang nakakalugod sa Panginoon na nagpapaliwanag ng kanyang mukha. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count His slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. That all should come to repentance. Repentance is metanoia in the Greek, and repentance means a change of mind. Remember, as I have told you a while ago, that the soul is in between the spirit and the physical body. So, yung kalusugan ng ating katawan, ng ating buto, ay nakasalalay sa alab natin sa Ebanghelyo. My food is to do the will of my Father. And what is the will of His Father? That none should perish. That every person will come into repentance. And how shall they repent? The gospel has to be preached by all means, at all cost. Sa Matthew 24:14, ang sabi ng Panginoon, this glorify and this give pleasure to the Father. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Pansinin po natin, shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Ipapangaral sa buong daigdig upang sumaksi sa lahat ng mga bansa. And then shall the end come. So, the end will come. Pero after the gospel of the kingdom has been preached in all the world for a witness unto all nations. At yun po ang ginagawa ng ministeryong ito since, sa akin po personally, since 1979, wala po akong pintig ng puso kundi mangaral. Mangaral, 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 mangaral. Magturo, magturo, magturo. Since 1987, April 5, sa broadcast sa radyo, mangaral, mangaral, magturo. So, yun pong consistency because I am so affected by the love of Jesus for the lost. Ako po ay talagang napahiduhod na kailangan ng bawat isang kaluluwa ang kaligtasan. Bagamat napakalaki ng gasto sa broadcast, nung ako ay udyukan ng banal na Espiritu, the prompting of the Holy Spirit, because I tried through the revelation and leading of the Holy Spirit. Leading and promptings. At hanggat maaari kailangang sundin ko agad ang kanyang udyok. At July of 1999, nung udyukan ako ng Diyos sa pamamagitan ng isang tao,
mag-television broadcast ka ng Ebanghelyo para mas malawak ang iyong abot ng pangangaral. Ang unang katwiran ko, hindi ko kaya. And then, later on, natutunan ko that the strength of the Lord cannot be given to someone na kaya niyang gawin yung kaniyang gawain. So the strength of the Lord is given to the weak. So that simple admission, hindi ko kaya, napakalaking gastos. At ang sabi niya, kaya mo yan. At nung tanggapin ko yung hamon ng banal na Espiritu na mag-broadcast sa telebisyon, in just short days, nakabili agad ako ng television camera. Asan ang crew ko? Ay mga paslit pa yung mga anak ko. Nasaan sila? Sila po, nung teenager sila ang taga-ipos ko ng camera. One camera lang ako. At nagsimula ako ay sa aming bahay. Because of the zeal, because of the passion for the lost, you will be emboldened, you will be encouraged, you will be brave and strong when you receive the prompting of the Holy Spirit. So faith is effective when you do not know what you are supposed to do. If you know what you are supposed to do, then faith is necessary. And we live daily by revelation, not by our food. Kaya wag mo yung alisin sa iyong isipan sapagkat napakahalaga na ang pangarap ng Diyos, hindi mo yan magagawa. It is impossible. But God is awaiting men and women who will say, yes, Lord, I will do it. Do it unto me, Lord. Yun yung hinihintay niya because the yes man and the amen person to the promises of God, God is awaiting us to always say yes to His promises. To say amen to His promises. Because the project of God is always impossible for any person to do. If a dream does not involve impossibility, that is your dream, not the dream of God. But the dream of God is impossible to do. That is why you must believe that grace is upon you in order that the blessing will flow to you, to you, to you. But you have to act because faith without work is dead. It is in giving that you will be prospered. Without acting on giving, your faith is unproductive. Ang iyong pananalig ay baog kapag hindi ka kumilos at humakbang. Kaya napakahalaga na ating unawaing mabuti na ikaw at ako ay linikha ng Diyos para sa kanyang sarili, para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang kasiyahan. At ang kanyang kaluwalhati at kasiyahan ay kaluluwa. Kaluluwa! 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 At maliligtas sila sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. So I repeat that the greatest investment before, now, and forever, as long as there will be earth, the greatest investment is the gospel of Jesus Christ. Gusto mong mag-zero ang expenses mo sa pagamutan, sa gamot, at sa manggagamot? Make zero your budget para sa manggagamot, sa gamot at pagamutan. Gamitin mo ang iyong oras. Gamitin mo ang iyong talento. Gamitin mo ang bahagi ng kayamanan mo sa Ebanghelyo. At magsisiro medicine ka. Napakahirap po na alipin ka ng tao. At sasabihin sa iyo ng tao, hindi ka pwedeng lumabas, baka ikaw ay ma-heart attack. That is a command from a man. Pero sabi ng Panginoon, by my stripes, ang sabi ng salita ng Diyos, say amen to that. By His stripes you were healed.
Jesus became poor so that through His poverty, you will become rich. Say yes and amen to that. Because that is pure Word of God. Kaya nga mga kapatid, nawa ilagay ng Diyos sa inyo at isilid ang katapangan na mag-invest sa Ebanghelyo. At merong ilang magaganap dapat sa iyong buhay. Kung iyong isa sa puso ito, first, you have to offer yourself to God. Kailangang ialay mo muna ang iyong sarili sa Diyos. Yun ang unang-unang dapat na iyong gagawin. Sa 2 Corinthians, napakahalaga po na ating maunawaan sa 2 Corinthians 8. First, give yourself to God. At ito po ay nasa verse 6. 2 Corinthians 8:6. In so much that we desired Titus, that is, he had begun, so he would also finish in you the same grace also. So dito po'y ito'y tinutukoy ang grace. Ibalik natin sa verse 1. What is this grace that is referred to here? Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. And in verse 12, for if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. So, ikaw at ako ay inaasahan ng Diyos na magiging bukal sa ating kalooban ang pagbibigay. At ikaw at ako kailangang laging nakahanda. Ready to give whenever challenged to give. And then, sa verse 14, but by an equality that now is, in this time, your abundance may be a supply for their want. That their abundance also may be a supply for your want, that there may be equality. Ano po ang ibig sabihin nito? Ikaw na may pera at silang walang pera, masagana ka sa iyong buhay, kaya tustusan mo yung masagana sa kawalan. At darating ang araw na yung natustusan mo sa kawalan, mananagana din. At kung ano ang itinulong mo doon sa mga wala, darating ang araw, lalaki ang iyong pangangailangan at meron ding tutulong sa iyo na higit na mas maunlad kaysa iyo. Sapagkat malaki na ang iyong pangangailangan sa hinaharap. Ito po ang prinsipyo ng buhay ng isang nabubuhay sa agos ng grasya at mga pagpapala. Kapatid, your giving, first of all, it will redound to the glory and pleasure of God. And then second, when He received the glory and the pleasure, He will let the flow of grace and blessings to continue to flow non-stop to your life, to your children, to your children's children. So I will pray for your willingness and readiness to give to this ministry that bring the gospel of Jesus Christ to the whole world and to the nations through our international broadcast on TV. Father, in the name of Jesus, bless everyone. As they give, prosper them even more. As they give, let all sickness be removed from their bodies. As they give, let their children be wise. As they give, let them receive the flow of grace and blessings, unstoppable and unmatchable, all throughout their life as they give continually. In Jesus Christ's name,
Amen and amen. God bless. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries.